Marahil ay hinding-hindi niyo malilimutan ang boses na sumisigaw ng Hello the Universe tuwing may coronation night ng Miss Universe. Si Anne Jakrajutatip ang unang transgender woman na nakabili at humawak sa corona ng pinakasikat na beauty pageant sa buong mundo. Sa loob ng ilang taon, nakita natin siya bilang isang bilyonaryong CEO na tila nasa kanya na ang lahat ng yaman at kapangyarihan. Pero nitong mga nakaraang buwan, nagbago ang lahat nang lumabas ang balitang nasentensyahan siya ng 2 taong pagkakakulong sa Thailand. Ang mas nakakagulat pa rito, habang kumakalat ang balita tungkol sa kanyang kaso, ay wala na siyang paramdam at itinuturing na siyang isang fugitive o takas sa batas. Paano nga ba nauwi sa ganito ang buhay ng isang babaeng dati ay tinitingala sa entablado ng buong mundo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago natin pag-usapan ang gulo na kinasasangkutan niya ngayon, balikan muna natin kung gaano kalaki ang pangalan ni Anne sa mundo ng negosyo. Si Anne ay isang Thai-Chinese businesswoman na nagsimula sa napakasimpleng buhay. Ang pamilya niya ay may-ari lang noon ng isang maliit na tindahan ng mga video rental sa Bangkok. Dito siya natutong mag-ayos ng mga bala ng pelikula at dito rin nahasa ang kanyang mata sa pagpili ng mga kwentong papatok sa masa. Dahil sa pagiging madiskarte, nakuha niya ang karapatan na mag-distribute ng mga documentary mula sa ibang bansa patungo sa Thailand. Isa sa pinakasikat na dinala niya ay ang mga palabas tungkol sa mga dinosaur na bumenta ng milyong-milyong kopya. Dahil sa tagumpay na ito, itinayo niya ang JKN Global Group at unti-unti siyang naging isa sa pinakamayamang transgender sa buong mundo. Noong taong 2020 nga ay tinatayang nasa 12 bilyong piso ang kanyang kabuuang yaman. Hindi lang siya basta CEO dahil naging simbolo rin siya ng pag-asa para sa marami dahil pinatunayan niya na kahit ano pa ang kasarian mo ay kaya mong maging matagumpay at makapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng pera at awards na natanggap niya, parang walang makakapigil sa pag-akyat ng kanyang career, lalo na nang mabili niya ang Miss Universe organization noong 2022 sa halagang mahigit 1 bilyong piso. Pero sa likod ng mga magagarang damit at mamahaling alahas, may mga madidilim na sikreto na pala na unti-unting lumalabas. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanyang imahe nang mapabalitang hindi na nakakabayad ng utang ang kanyang kumpanya. Maraming mga investor at mga kasosyo sa negosyo ang nagsimulang magreklamo dahil sa mga pangakong hindi natutupad. Ang akala ng lahat ay matatag ang kanyang imperyo, pero ang totoo ay baon na pala ito sa matitinding problema sa pera. Ang dating masayang pagbati niya sa mga fans ay napalitan ng mga legal na dokumento at demanda. Noong taong 2018, lalong naging matunog ang pangalan niya nang ipasok niya ang kanyang kumpanya sa main stock exchange ng Thailand. Talagang naging agresibo siya sa pagpasok sa iba't ibang klaseng negosyo. Mula sa pagbili ng sariling TV channel na JKN1 hanggang sa pagkuha ng malalaking share sa mga online shopping companies, lahat ng oportunidad na may kinalaman sa digital na mundo ay sinunggaban niya. Dahil sa bilis ng kanyang pag-akyat, pinarangalan pa siya bilang Woman of the Year ng Bangkok Post noong 2022. Bukod sa pagiging bilyonaryo, nagtatag din siya ng charity organization para sa karapatan ng mga transgender na tinawag niyang Life Inspired for Transsexual Foundation. Dito natin nakita ang isang leader na tila may malasakit at malinaw na advokasya para sa pagkakapantay-pantay. Nito ngang Oktubre ng taong 2022, lalong niyanig ang mundo nang bilhin niya ang Miss Universe organization sa halagang 20 milyong dolyar. Siya ang kauna-unahang babae na nagmay-ari nito simula nang itatag ang pageant noong 1952. Ang dala niyang mensahe ay puno ng pag-asa, ang palakasin ang boses ng mga kababaihan laban sa kahirapan at diskriminasyon. Pero sabi nga nila, ang tagumpay ay hindi parang kwento sa pelikula na laging may masayang pagtatapos. Sa likod ng mga magagandang layunin na ito, unti-unting lumabas ang mga issue na maglalagay sa kanya sa maling panig ng kasaysayan.
Isa sa pinakamalaking kontrobersya na gumulo sa kanyang pamumuno ay ang tungkol sa tunay na kahulugan ng inclusivity o ang pagtanggap sa lahat. Nag-anunsyo ang Miss Universe na tatanggap na sila ng mga trans women, mga babaeng may asawa, may anak, at pati na ang mga plus-size candidates. Pero ang malaking pasabog ay nang kumalat ang isang leaked video ng kanilang meeting. Doon ay maririnig si Anne na nagsasabi na bahagi lang daw ito ng communication strategy. Ang masakit pa rito, nabanggit niya na bagamat pinapasali ang mga ito, hindi sila kailanman papayagang manalo. Parang palabas lang daw ito para magmukhang bukas ang organisasyon sa lahat. Napaka-unfair nito dahil maraming mga kandidata ang naglaan ng oras at pagod para lumaban ng patas, pero sa likod pala ng entablado ay may limitasyon na ang kanilang pwedeng marating. Kahit ang plus-size beauty queen na si Jane Deepika Garrett mula sa Nepal ay nagsabing naramdaman niyang luto ang laban mula pa lang noong nasa stage siya. Ayon sa kanya, parang ginamit lang sila para magkaroon ng iba't ibang mukha sa pageant pero wala naman talaga silang tunay na pagkakataon na makuha ang corona. Bagamat itinanggi ito ni Anne at sinabing malisyosong inedit lang ang video, marami pa rin ang hindi naniwala at labis na nadismaya. Dito na nagsimulang magduda ang mga fans kung tunay nga ba ang pinapairal na pagkakapantay-pantay o negosyo lang talaga ang lahat. Bukod sa gulo sa loob ng pageant, may mas malalim pang problema sa loob mismo ng kanyang kumpanya na JKN. Noong 2022, nag-ulat sila ng kita na aabot sa bilyong piso, kaya naman maraming investors ang nahikayat na maglagay ng pera. Dahil sa mga maling galaw sa accounting, lumabas ang katotohanan na baon na pala sa utang na aabot sa 730 million baht ang JKN noong 2022. Isipin nyo, gumagastos sila ng mahigit 2 bilyon taon-taon para sa mga bagong palabas pero hindi naman ito kumikita. Para matakpan ang butas, naglabas sila ng bilyong-bilyong bagong shares para makalikom ng pera pero imbes na magtiwala ang mga investors, lalo silang natakot. Ang resulta, bumagsak ang halaga ng kumpanya mula 16 na baht bawat share hanggang naging 0.80 sentimo na lang. Noong Nobyembre 28, tuluyan nang nag-file ng bankruptcy ang JKN. Ubos ang yaman at lugi ang negosyo. Pero dito na pumasok ang pinakamabigat na dagok. Noong December 2025, napatunayan ng korte na guilty si Anne sa kasong fraud o panloloko. Napatunayan na nanghikayat siya ng mga investors na maglabas ng pera kahit alam niyang bagsak na ang kanyang kumpanya. Dahil hindi na sumipot si Anne sa mga hearing, tinuring ng korte na pagtakas ito sa batas kaya agad na nag-issue ng arrest warrant para sa 2 taong pagkakakulong. Ang masaklap pa rito, pati ang kanyang TV channel na JKN18 ay tuluyan ng nagsara nitong January 2026. Nasaan na nga ba si Anne? Hanggang ngayon wala pa ring nakakaalam kung nasaan siya. May mga bali-balita na lumipad na raw siya patungong Mexico at gumamit pa ng cryptocurrency para ilipat ang kanyang bilyong-bilyong yaman nang hindi nahuhuli. Ang kanyang Instagram na may milyon-milyong followers, burado na rin. Mula sa pagiging Woman of the Year at paghawak sa corona ng Miss Universe, ngayon ay isa na lamang siyang international fugitive na nagtatago sa dilim. Ang kwento ni Anne ay isang paalala na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan sa likod ng malalaking ngiti at magagarang lifestyle ay may mga nakatagong mali na kalaunan ay sisingilin din ng tadhana. Sabi nga nila, ang tiwala ay parang salamin na kapag nabasag na ay mahirap na itong ibalik sa dati. Kayo, ano ang tingin nyo sa kwentong ito? Bakit kaya may mga taong kahit sobra-sobra na ang yaman ay nagagawa pa ring manloko para lang makakuha ng higit pa? Sapat na nga ba ang yaman para maging masaya o ito ba ang nagiging mitya ng sarili nating pagbagsak? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.